may formal occasion, kailangan ng tamang kasuotan. Kaya naman patok ang negosyong nagpaparenta ng mga gown para sa mga special na days. Alamin natin ang kwento sa likod nito kasama si Dayan Medina dito sa Negosyo Tayo. Miss Bailey, let's talk about your business. Itong pagpasok mo sa pagnenegosyo. Tell us more about this. This is po a gown rental, which is dati is mga gown rental lang kami. Ngayon, we are now offering wedding gowns. So, kailan nag-start tong passion mo, yung love mo for gowns? Actually po, tinulungan din ako nung pinsan ng hubby ko that time na, ay ate, you want to, ay sakto, that's my dream. Like, O mahilig ka kasi talaga Opo. mag-gown. Tapos siguro destiny na, kasi pangarap ko din, yun. Kaya nag-start na po kami, nagpatulong na rin ako. Kasi she also have a gown rental in Cubao that time. Can you share with us yung naging struggles mo along the way nung nagsisimula ka? Actually po talagang eager akong ituloy yung business. Inano ko na lang po yung rental lang naman ang problem ko that time. Binayaran ko na lang yung rental. That time po kasi yung range ng mga klase ng mga gowns ko is konti pa lang. Kaya pag may maghahanap po na wala ako, doon pa lang ulit ako ay kukuha ng gown kasi kailangan nila ng ganito, ganyan. Dati po as in, isang layer pa lang. Isang rack pa lang? Isang rack, the other, dalawa na po kasi shop ko. Dati ganito lang po, isang rack lang. Miss Bailey, gaano kalagang innovation pagdating sa pagnenegosyo? Kailangan po talaga kasi lalo na po sa gown rental po, ang dami nilang kailangan, ang dami nauuso. So, Miss Bailey, ano ba yung mga tips na pwede mong ma-share sa ating mga kanegosyo dyan kung gusto nilang pumasok sa ganitong klaseng business? Basta po maging good provider lang po tayo ng gown kasi kailangan good quality rin yung pinoproduce natin sa tsaka good din yung price natin. Yun yung number one kasi. Kaya sila nagre-rent dahil gusto nilang makatipid. Kaya dapat affordable din yung natin. How much ang rent niyan, Miss Bailey? Nagre-range po kami ng 1,000 to 1,500 lang po yung mga namin, mga long gowns. So, do you also get yung parang deposit? Ay, di lang po. Di na po kami nag-aano ng security deposit. Kasi nga po, lagi nung sinasabi na kaya sila nagre-rent kasi makakulang sila sa budget or something. Bukod sa pambabae, meron din tayo for men. So, these are coats, blazers, they also have barong, Filipiniana traditional costumes, meron din wide range of gowns, pangninang, and of course, yung bago nyo, yung wedding gowns. So you've mentioned that you were a beauty queen. Tell us more about that story. Sa province pa lang namin, Nueva Ecija, sa San Jose City po, parang ko doon, beauty queen ako ng barangay. And then, bali sa San Jose naman, ako nirepresent nila sa Binibining Nueva Ecija. And nanalo naman po ako. So that's actually where it all started, your passion for wearing sali gowns. Po ako ng sali ng Nagre-rent ka rin noon, Miss Bailey? O you were... I only have one gown lang po. That's why sa isip ko na mahirap ka kasi gano'n parang wala kang mga gowns na maayos. Ngayon, sobrang dami mo ng gowns. Araw-araw mo suotin yung mga gowns. So doon nagsimula yung passion. That's why you opened up your own business. Hindi ka natalo, natuto ka lang. Bawat failure ay may lesson. Walang sayang na experience. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabahagi namin sa inyo ng inspiring business stories at business tips, mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!